Isang mapait na katotohanan ang ibabahagi sa atin ni Isabel, na 19 years old, probinsyana, at nangarap lang naman na makatulong sa pamilya. Pero ang nahanap niya sa Quezon City ay isang among mapanamantala. Pero sa gitna ng takot, may isang kargador na handang tumaya para sa kanya. Pakinggan natin ang liham ni Isabel. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Isabel, 19 years old. Tubong San Pablo, Laguna ako, pero napadpad dito sa Quezon City para makipagsapalaran. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang cashier at tindera sa isang maliit na convenience store. Simple lang ang pangarap ko, ang makapag-ipon para sa pamilya sa probinsya. Pero tila nagiging bangungot ang bawat araw ko dahil sa amo kong si Robert. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Robert ay 46 years old. Sa paningin ng iba, siya ay isang respetadong negosyante. Pero para sa akin, siya ang pinagmumulan ng aking kaba at kalituhan. Halos araw-araw, wala siyang ibang ginawa kundi hanapan ako ng mali. Isabel, bakit kulang itong display sa harap? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos, parang hindi ka kumain. Iyan ang madalas na bungad niya sa akin tuwing umaga. Kahit gaano ko kaayusin ang pag-aayos ng mga stocks o paglilinis ng counter, laging may butas sa paningin niya. Noong una, naiiyak ako. Pakiramdam ko, wala akong kwentang trabahador. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang isang bagay na mas nakakabahala kaysa sa kanyang mga mura at sigaw. May mga pagkakataon na kapag nakatalikod ako at nag-aabot ng paninda sa taas na shelf, nararamdaman ko ang kanyang mga mata. Hindi iyon tingin ng isang amo na nagbabantay sa kanyang tauhan. Iyon ay tingin na parang hinuhubaran ako sa isip niya. Minsan, lalapit siya sa akin para itama raw ang pagkakalagay ko ng stocks. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa aking batok habang kunwaring inaabot ang isang delata sa tabi ko. Ayusin mo ito, Isabel. Sayang naman ang ganda mo kung tatanga-tanga ka. Bulong niya isang beses na naging dahilan ng pagtayo ng balahibo ko sa takot at pandidiri. Isang gabi, malakas ang ulan at kailangan naming mag-inventory. Kami na lang dalawa ang natira sa store. Habang nagbibilang ako ng benta sa counter, lumapit siya at biglang hinawakan ang aking kamay. Sabi niya, "Masyado ka kasing nagpapagod, Isabel. Alam mo naman na malakas ka sa akin, di ba?" Ang higpit ng hawak niya at ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila may hinihintay na sagot na hindi ko kayang ibigay. Dito ko naramdaman na hindi lang pala galit ang problema ko sa kanya, kundi ang isang pagnanasa na alam kong magdadala sa akin sa isang sitwasyong hindi ko matatakasan ng madali. Hindi naman naging puro takot ang buhay ko sa loob ng convenience store sa Quezon City. Sa kabutihang palad, hindi lang kami ni Robert ang laging magkasama. Kasama rin namin si Berto, ang aming kargador na 25 years old. Si Berto ay binata, matikas ang pangangatawan dahil sa bigat ng mga kahong pinapasan niya araw-araw, pero higit sa lahat, napakabait ng kanyang kalooban. Sa tuwing pagagalitan ako ni Robert sa harap ng maraming tao,
Si Berto ang palaging nakasubaybay sa akin mula sa malayo. Kapag nakaalis na ang aming amo, agad siyang lalapit para abutan ako ng tubig o kaya ay magbiro para lang mapangiti ako. Hayaan mo na yon, Sabel. Ganyan lang talaga yon dahil siguro malungkot ang buhay. Isipin mo na lang para sa pamilya mo sa San Pablo ang ginagawa mo. Pagpapatatag niya sa loob ko. Nalaman ko kay Berto ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Robert. Ang asawa pala nito ay matagal nang nasa abroad, nagtatrabaho bilang nurse sa London. Wala silang anak, kaya siguro ganoon na lamang ang pagiging mainit ang ulo at ang tila pagkagutom ni Robert sa atensyon na sa kasamaang palad ay sa akin niya ibinubuhos. Habang tumatagal, naging sandigan ko si Berto. Siya ang nagtatanggol sa akin sa tuwing sinusubukan ni Robert na dumikit ng sobra o humawak ng may mali siya. Kunwari, ay dadaan si Berto na may dalang mabigat na kahon para lang maputol ang diskarte ng aming amo. Sa mga simpleng kilos na iyon, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko namalayan na ang pagiging magkatrabaho namin ay nauwi na sa malalim na pagkakaibigan. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad kami pauwi matapos ang shift, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Sabel, hindi ko na matiis na nakikita kang nahihirapan. Gusto kitang alagaan, hindi lang bilang katrabaho, kundi bilang higit pa roon. Tapat na sabi ni Berto sa akin, dahil sa kanyang katapatan at sa proteksyong nararamdaman ko sa tuwing nasa tabi ko siya, hindi na ako nag-atubili. Sinagot ko siya at naging opisyal kaming magkasintahan. Ang relasyon namin ang naging sikretong lakas ko sa bawat sigaw ni Robert. Sapat na ang isang makahulugang tingin ni Berto para kumalma ako. Pero alam naming dalawa na mapanganib ang aming sitwasyon. Kapag nalaman ni Robert na ang target niya ay mayroon ng nagmamay-ari, tiyak na lalong maglalagablab ang galit nito. Ang bawat relasyon ay may kani-kaniyang sikretong taguan at para sa amin ni Berto, ang maliit at masikip na bodega ng convenience store ang naging saksi ng aming pagmamahalan. Doon, sa pagitan ng mga nakasalansang karton ng delata at sako ng bigas, pansamantala naming nalilimutan ang bagsik at malisya ni Robert. Tuwing sasapit ang gabi, pagkatapos naming maibaba ang roll-up door at masigurong nakaalis na ang aming amo, doon kami humahanap ng sandali. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bodega, ramdam ko ang tunay na seguridad. Si Berto ang naging takbuhan ko sa bawat pagod at takot. Dahil sa labis na pagmamahal at tiwala, hindi naging mahirap para sa akin na ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Sabel, pangako, hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, tayo ang magkakampi rito. Bulong ni Berto habang yakap-yakap ako sa gitna ng katahimikan ng gabi. Doon ko ipinagkatiwala sa kanya ang aking pagkababae. Hindi iyon dahil sa bugso ng damdamin lang, kundi dahil sa kanya ko nahanap ang kalinga na hindi ko naramdaman sa Quezon City. Simula nang lumuwas ako mula San Pablo. Ang bawat haplos ni Berto ay puno ng respeto, malayo sa malagkit at nakakadiring tingin ni Robert. Sa loob ng silid na iyon, kami ay malaya. Ang init ng kanyang mga yakap ang nagsilbing panangga ko sa malamig na pakikitungo ng mundo sa labas. Gayunpaman, ang bawat sandali ng aming milagro ay laging may kaakibat na kaba. Alam naming bawal ang aming ginagawa sa loob ng pinagtatrabahuhan at mas lalong alam naming
kapag nahuli kami ni Robert, malaking gulo ang maidudulot nito. May mga pagkakataon na habang nasa loob kami, tila may naririnig kaming kaluskos sa labas ng pinto na nagpapatigil sa aming mundo at nagpapakaba sa aking dibdib. Kahit delikado, mas nanaig ang kagustuhan naming mapalapit sa isa't isa. Ang bodega na dati ay imbakan lamang ng paninda ay naging simbahan ng aming mga pangako. Ngunit sa likod ng bawat nakaw na sandali, hindi ko maiwasang maisip hanggang kailan namin maitatago ang apoy na ito. Lalo na't si Robert ay tila isang buwayang laging nagmamanman, naghihintay lang ng pagkakataong makasunggab. Ang tamis ng aming pagsasama ay unti-unti nang nababalot ng panganib na hindi namin inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, tila mas lalong nagiging matalas ang pakiramdam ni Robert. Hindi na sapat ang pagiging maingat namin ni Berto. Ang bawat simpleng palitan namin ng ngiti o ang pag-aabot niya sa akin ng tubig ay tila nagiging mitya ng pagsabog ng aming amo. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang naglalagablab na selos. Tuwing nakikita niyang magkatabi kami, bigla siyang mag-iimbento ng kung ano-anong iuutos para lang mapaghiwalay kami. Mas lalong naging malupit ang kanyang mga salita sa akin. Bawat pagkakamali ko sa kahit gaano kaliit, ay ginagawa niyang malaking issue. Sabel, ano bang nangyayari sa iyo? Masyado ka na yatang nalilibang sa mga kung sino-sinong kargador dyan. Ayusin mo ang trabaho mo kung ayaw mong mapauwi ng maaga sa Laguna. Ramdam ko ang pait sa kanyang boses. Alam ko na ang galit niya ay hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagtanggi ko sa kanyang mga nakatagong pagnanasa. Habang nakikita niyang kay Berto ako napapalapit. Ang selos ni Robert ay naging isang madilim na anino na laging nakabuntot sa amin. Hanggang sa isang umaga, nagising ako na parang umiikot ang buong paligid. Ang amoy ng nilulutong pagkain sa kalapit na karinderya na dati ay gustong-gusto ko. Biglang naging sanhi ng aking matinding pagduduwal. Buong araw akong matamlay sa store. Ilang beses akong muntikang matumba habang nag-aayos ng mga paninda. Napansin iyon ni Berto at kahit sa kabila ng masamang tingin ni Robert, lumapit siya para alalayan ako. Dahil sa kakaibang pakiramdam, nagpa siyang bumili si Berto ng isang pregnancy test kit. Kinagabihan, habang nanginginig ang aking mga kamay sa loob ng maliit naming banyo, bumulaga sa akin ang 2 pulang guhit. Buntis ako? Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot, kaba, pero may halong saya dahil bunga ito ng pagmamahala namin ni Berto. Ngunit ang saya ay agad napalitan ng pangamba nang maisip ko si Robert. Paano ko itatago ang kalagayan ko? Paano kung malaman niyang ang batang dinadala ko ay anak ng lalaking labis niyang kinaiinggitan? Ang dating maliit na problemang pampamilya sa San Pablo ay tila naging isang malaking katanungan sa Quezon City. Sa gitna ng aking panghihina dahil sa paglilihi, kailangan kong maging matapang. Pero ang hindi ko alam, mas matalas pa pala ang pandinig at paningin ni Robert kaysa sa inaasahan ko. At ang balitang ito ang magiging mitsa ng isang mas malaking gulo. Akala ko ang pagdating ng aming anak ang magpapatibay sa aming sumpaan ni Berto. Pero nagkamali ako. Noong gabing ipinakita ko sa kanya ang resulta ng pregnancy test, tila biglang nagbago ang anyo ng lalaking inakala kong aking bayani. Ang dating mapagmahal na mga mata ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Sabel, hindi pa ako handa.
Marami pa akong pangarap, marami pa akong kailangang tulungan sa amin. Hindi ko kayang pasanin yan ngayon. Ang malamig na sagot ni Berto. Nauwi sa isang matinding pagtatalo ang gabi naming iyon. Hindi ko akalain na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking sarili ay siya ring tatalikod sa akin sa oras ng kagipitan. Kinabukasan, hindi na pumasok si Berto. Wala siyang pasabi, walang paalam. Nilisan niya ang trabaho at ang responsibilidad na aming nabuo. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kawalan. Sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, hindi ko na nagawang magpanggap sa harap ng aming amo. Habang naglilinis ako ng counter, bigla na lamang bumuhos ang aking mga luha. Nakita iyon ni Robert. Inasahan ko na ang kanyang mga sigaw o ang pangungutya dahil sa pag-alis ni Berto. Pero sa pagkakataong ito, naging tahimik siya. Anong nangyari, Isabel? Nasaan ang kargador na yon? Mahinahong tanong ni Robert. Dahil sa sobrang sakit ng loob at panghihina, hindi ko na nagawang maglihim. Ikinumpisal ko ang lahat, ang pagbubuntis ko at ang pag-iwan sa akin ni Berto. Inihanda ko na ang aking sarili sa sermon o sa posibilidad na sisibakin ako sa trabaho. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang unti-unting paglambot ng kanyang ekspresyon. Nawala ang bakas ng pagnanasa at pagmamalupit. Sa halip ay purong awa ang rumihestro sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit at sa unang pagkakataon, niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na hindi bastos, kundi isang yakap na nag-aalay ng proteksyon. Tahan na, Isabel. Hindi kita pababayaan. Bulong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Alam ko ang pakiramdam ng maiwan at mag-isa. Hindi porket nagkamali ka ay wala ka ng halaga. Binigyan niya ako ng mga payo kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinabi niya na kahit wala si Berto, narito siya para tulungan ako sa aking mga pangangailangan at sa check-up ng bata. Sa gabing iyon, nakita ko ang ibang mukha ni Robert, isang lalaking tila nangungulila rin at naghahanap ng pagkakataong maging makabuluhan ng buhay. Bagamat may bahid pa rin ng kalituhan ang aking isip, ang kanyang presensya, ang naging tanging sandigan ko sa gitna ng pagtalikod ng taong pinakamamahal ko. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumaki ang aking tiyan. Sa puntong ito, napatunayan ko na ang pagbabago ni Robert ay hindi lamang panandalian. Isang araw, kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niya na hindi ko na kailangang magpagod sa convenience store. Dinala niya ako sa kanyang bahay upang doon na magpahinga at maghintay ng aking kabuwanan. Laking gulat ko nang malaman kong alam ng kanyang asawa na nasa abroad ang tungkol sa aking sitwasyon. Sa halip na magalit, naging maunawain ito. Marahil ay dahil wala silang anak, itinuring nilang biyaya ang pagkakataong makatulong sa isang tulad ko. Kumuha rin si Robert ng isang reliever na papalit sa aking pwesto sa tindahan upang hindi ako mag-alala sa takbo ng negosyo. Nang dumating ang araw ng aking panganganak, si Robert ang hindi mapakali sa labas ng delivery room. Siya ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital, mula sa mga gamot hanggang sa unang gamit ng aking sanggol. Doon ko napagtanto ang isang mahalagang aral.
Ang kanyang mga pagsusungit at pagsermon sa akin noon ay hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niya akong maging matatag at matuto sa lupit ng buhay sa Maynila. Ang akala kong pagnanasa noon ay nauwi sa isang malalim na pagkalinga na tila isang ama sa kanyang anak. Itinuring kaming tunay na pamilya ni Robert. Ang aking anak ay lumaking malusog sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngunit alam ko na hindi ako pwedeng manatiling nakadepende lamang sa kanyang kabutihan. Dumating ang araw na nagpasya akong bumalik sa San Pablo, Laguna. Gusto kong harapin ang aking mga magulang, aminin ang aking pagkakamali at humingi ng tawad. Masakit man sa loob, nagpasya akong mag-abroad upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. Iniwan ko muna siya sa pangangalaga ng aking mga magulang sa probinsya, baon ang mga aral at tulong na ibinigay ni Robert. Sa aking pag-alis, bitbit ko ang pasasalamat sa taong hindi ko inakalang magiging anghel sa aking buhay. Ang pagkakamali ay bahagi ng paglaki, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula rito. Huwag agad husgahan ang mga taong strikto sa atin, dahil kung minsan ang mga sermon nila ang naghahanda sa atin sa mas malalaking pagsubok. Higit sa lahat, ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng malasakit at pagtanggap sa oras ng pangangailangan.